Si Chen Xiaoxiao at Peng Li ay natulala habang pinapanood si Jiang Yi na lumapit sa dalawang bangkay at kalmadong inilagay ang mga ito sa kanyang dimensional space. Hindi pa tamang panahon para kunin ang kanilang kapangyarihan, kaya't napagpasyahan ni Jiang Yi na ipagpaliban ito. Tutal, hindi naman gaanong makakaapekto sa lakas niya ang enerhiya ng mga ito. Sa Command Center. Sa Combat Command Center, abala ang mga staff sa pagmamanman ng labanan. Bawat isa ay naka-assign na bantayan ang ilang mandirigma at iulat ang anumang mahalagang pangyayari. Nang mapansin ng isang staff member ang ginawa ni Jiang Yi, agad itong lumapit kay Zhu Zeng na gulat na gulat. "Commander, may nangyaring malaki sa side ni Jiang Yi," sabi nito. Bahagyang napabuntong hininga si Zhu Zeng. "Natalo ba ang grupo ni Jiang Yi?" tanong niya ng kalmado. "Hindi," sagot ng staff, halatang hindi makapaniwala. "Napatay ni Jiang Yi ang dalawang miyembro ng Eclipse." "Ano?" Halos tumigil ang lahat sa loob ng silid sa narinig nila. Sabay-sabay na napalingon sina Zhu Zeng, Lan Xincheng, Tu Yunli, at Baili Changqing sa kanya, gulat na gulat. Mula nang magsimula ang labanan, wala pang nakapagpatumba ni isang miyembro ng grupo ng Eclipse, kahit ang Celestial Team. Nasa patas na laban pa rin ang lahat. Pero ngayon, si Jiang Yi, na taga-Outer City, ay nakapatay ng dalawang miyembro ng Eclipse. Ilagay ang laban nila sa main screen, utos ni Zhu Zeng agad. Mabilis na inilipat ng staff ang malaking screen sa labanan ni Jiang Yi. Sa puntong ito, tapos na ang laban. Sa screen, makikitang kalmado si Jiang Yi habang inaayos ang lugar, kinukuha ang mga bangkay ni Takizawa Takashi at Nanako. Walang duda, kapwa walang buhay ang dalawang miyembro ng Eclipse na nakahandusay sa lupa. Kitang-kita ang gulat sa mukha ni Zhu Zeng. Paano nila natalo ang dalawang iyon? Inakala niyang nagtipon-tipon ang grupo ni Jiang Yi para sama-samang talunin ang dalawa. Kahit pa ganun ang nangyari, malaking bagay pa rin ito. Ito ang unang beses na may nakapatay sa mga miyembro ng Eclipse sa digmaang ito. Pero parang nag-aatubili ang staff bago magsalita ulit. Hindi tumagal ang laban, sabi niya. Napatay ni Jiang Yi ang dalawa sa loob ng wala pang 30 segundo. Bumaba ang boses nito, parang nagbubulungan. Baka hindi ganun kalakas ang dalawang miyembro ng Eclipse. Parang hindi man lang sila lumaban. Tahimik na nag-isip sina Zhu Zeng, Tu Yunli, at ang iba pa. Alam nilang hindi mahina sina Takizawa Takashi at Nanako. Sa unang laban ng dalawa, madali nilang pinulbos ang isang buong mutant team. Bagamat hindi sila kasing lakas ni Naogoku Nobutsu o Tsukamoto Nobunaga, delikado pa rin silang mga mandirigma. Samantala, nakatingin lang si Baili Changqing kay Jiang Yi sa screen, may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Lagi ka talagang may paraan para sorpresahin kami, naisip niya. Ang kalmado at maingat na personalidad ni Jiang Yi ang dahilan kung bakit madalas siyang minamaliit ng iba hanggang sa huli na ang lahat. Samantala, biglang nag-inday ang mga alarma sa Combat Command Center. "Commander, may problema sa Northern Front," sigaw ng isang staff. "May nangyari rin sa Western Front." "May balita tungkol kay Liao Hongblei," dagdag ng isa. Naningkit ang mga mata ni Zhu Zeng. "Anong nangyayari? Nasaan si Deng Shentong?" Ipinaliwanag ni Tu Yunli, nagpunta siya mag-isa para salakayin ang main formation ng kalaban. Sinusubukan niyang patumbahin ang kanilang leader. Kapag nagtagumpay siya, magkakagulo ang puwersa ng Eclipse. Napakunot noo si Zhu Zeng. Kahit magtagumpay ang misyon, hindi natin dapat hayaan ang Celestial Team na malugi ng malaki. Mahirap ang sitwasyon. Marami ng casualties ang Black Robe Team sa nakaraang labanan sa Tianhai City at hindi pa nakakabangon. Ang 4 pang investigation teams ay nasa mga misyon pa at walang tulong na maibigay. Kaya't naiwan ang Celestial Team na harapin ang lahat. Napatingin si Zhu Zeng sa screen kung saan makikita si Jiang Yi. Napuno ng pag-asa ang kanyang mga mata. Si Jiang Yi ang perpektong tao para dito, sabi niya. Agad niyang kinontak si Jiang Yi at binigyan ito ng bagong utos. "Jiang Yi, huwag ka munang umalis. Tumungo ka agad sa Northern Front para tumulong sa labanan. Ang iba, maaaring bumalik sa base muna." Kalma at diretsyo ang sagot ni Jiang Yi, naintindihan ko. Sa pamamagitan ng communication channel, alam na ni Jiang Yi na hindi maganda ang sitwasyon sa iba't ibang panig ng laban. Dahil abala ang mga pangunahing mandirigma ng Celestial Team sa iba't ibang lugar, natural lang na ipadala siya para tumulong. Hindi ugali ni Jiang Yi na magboluntaryo para lumaban, pero kung galing ang utos sa nakatataas at hindi naman masyadong delikado, wala siyang problema rito.
Dahil sa kakayahan niya, alam niyang kaya niyang protektahan ang sarili niya kahit mag-isa. Lumingon siya kay Liang Yu. Unahin mo nang dalhin ang iba pabalik. Pupunta ako sa Northern Front, utos niya. Napabuntong hininga si Liang Yu. Alam niyang napansin na ng mga pinuno ang lakas ni Jiang Yi. Karaniwan na ito, kapag may kakayahan ng isang tao, madalas siyang binibigyan ng mas maraming gawain. Kahit sa mga kumpanya, ang mga boss laging ibinibigay ang dagdag na trabaho sa mga pinakamagaling na empleyado. Gusto mo bang samahan kita? Tanong ni Liang Yu. Kaya naman nilang umuwi nang sila lang. Umiling si Jiang Yi. Hindi sapat ang lakas mo para sa laban na ito. Magaling na mandirigma si Liang Yu, pero pagdating sa supernatural na kakayahan, hindi pa siya ganun ka-advance. Isa siyang Delta-level mutant, pero hindi pa niya naaabot ang buong potensyal dahil kulang pa siya sa mutant origins. Kaya niyang harapin ang karaniwang mga kalaban, pero laban sa malalakas na tulad ng mga miyembro ng Eclipse, ibang usapan na yon. Naisip ni Jiang Yi na kailangan niyang gumawa ng paraan para mapalakas si Liang Yu. Kapag tumaas ang antas ng kakayahan nito, maaari siyang maging tunay na katuwang sa laban at mas makakatulong sa mahihirap na sitwasyon. Ang komento ni Jiang Yi tungkol sa kakayahan niya ay hindi nagustuhan ni Liang Yu. Ayaw niyang sinasabihang mahina siya. Bilang isang bihasang martial artist, mahirap para sa kanya na tanggapin yon. Napansin ni Jiang Yi ang reaksyon niya at bahagyang ngumiti. Kahit si Liang Yu, na laging seryoso, may nakakatawang side din. Sige na, hindi ito ang tamang oras para magtalo. Makinig ka na lang sa akin, okay, sabi niya ng mahinahon. Bahagyang namula ang pisngi ni Liang Yu. Fine, makikinig ako sa'yo, sagot niya, pilit pinapakita ang pagiging matigas, pero sa loob ay mahigpit na nakapigil ng kanyang kamao, puno ng determinasyon. Bahagyang umiti si Jiang Yi bago tumalikod at naglakad papunta sa Northern Front. Pinanood siyang umalis ni Liang Yu, saka tumalikod kay Huahua, Chen Xiaoxiao, at Peng Li. Napabuntong hininga siya, tinipon ang grupo, at pinangunahan sila pabalik sa nakaantabay na helicopter. Samantala, nang mamatay sina Takizawa Takashi at Nanako, agad itong naramdaman ni Shimonomono Satoru na namamahala sa communications. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Hindi siya makapaniwala sa nararamdaman niya. Napansin ang reaksyon niya ni Phoenix Yuanren na agad nagtanong, anong nangyari, Satoru? Dahan-dahang tumingala si Satoru, maputlang maputla. Si Takizawa at Nanako napatay sila sa laban. Naningkit ang mga mata ni Phoenix Yuanren, halatang galit at seryoso. Pati si Mayumi Teikuchi, na nakaluhod sa sahig at nagpupredikta gamit ang kanyang kapangyarihan, ay napasigaw sa takot. Hindi. Imposible ito, sigaw niya. Hawak ng mahigpit ang Teikuchi scroll gamit ang parehong kamay, nanginginig siya. Ang mahiwagang scroll, na gawa mula sa kanyang supernatural powers, ay bahagyang nagbago ng hugis dahil sa lakas ng kanyang pagpisil. Punong-puno ng takot ang kanyang mga mata habang bumulong, hindi pwedeng mali ang hula ko. Ngayon pa man, dapat maganda ang kapalaran nila. Paano sila namatay? Huminga ng malalim si Satoru at nagsalita. Baka dahil iyon sa kakaibang taong lumitaw sa lugar ni Nobunaga. Ang sinabi niya ay nagdala ng kilabot kina Phoenix Yuanren at Mayumi. Naalala nilang hindi pa nagtatagal, may isang misteryosong tao na lumitaw malapit kay Nobunaga. Simula noon, nagsimula nang magkamali ang mga prediksyon ni Mayumi. Naging malamig ang boses ni Phoenix Yuanren. Ibig mong sabihin, may isang tao na kayang harangan ang divination ni Mayumi. Dahan-dahang tumango si Satoru, tila binubuo ang mga piraso ng palaisipan. Parehong namatay sina Takizawa at Nanako sa lugar na yon. Posibleng may tao doon na may kapangyarihang guluhin ang mga prediksyon ni Miss Teikuchi. Huminto siya sandali, saka idinagdag, kung totoo iyon, parang binabaluktot nila ang batas ng tadhana. Ang kakayahan ni Mayumi Teikuchi, ang Teikuchi Scroll, ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang hulaan ang maganda o masamang kapalaran ng may perpektong eksaktong resulta. Simula nang mabuo ang Eclipse Group, hindi pa siya nagkamali. Ang kakayahan niyang makita ang hinaharap ang isa sa pinakamalalaking sikreto at pinakamalalakas na armas ng grupo. Ngunit ngayon, nabigo ang mga prediksyon ni Mayumi. Parehong napagtanto ni na Phoenix Yuanren at Satoru na hindi ito dahil nagkamali si Mayumi. May isang tao na may kakayahang baguhin ang resulta ng kanyang mga prediksyon. Hinawakan ni Mayumi ang ulo niya sa frustration. May isang tao doon na higit pa sa kaya ng numerology ko. Hindi ko makita ang hinaharap nila, wala akong mapredict tungkol sa kanila.
Lumapit si Phoenix Yuanren sa kanya at marahang yakap ito upang pakalmahin. Okay lang, Mayumi, sabi niya ng malumanay. Napakagaling ng ginawa mo. Umiti siya ng magiliw. At kung may isang tao na ganon ang kakayahan, kailangan lang natin silang alisin. Pangako, ako ang bahala. Dahan-dahang tumingin si Mayumi sa kanya, puno ng pag-aalala ang mga mata. Pero kung gagawin natin yon, baka may mamatay sa mga kakampi natin, mahina niyang sabi. Hindi ko na makita ang hinaharap nila. Hindi ko na sila kayang protektahan. Ngumiti ng may tiwala si Phoenix Yuanren. Giyera ito, sabi niya. May mga bagay na hindi inaasahan. Pero bawat desisyon natin, tayo pa rin ang may kontrol. At sa ngayon, hawak pa rin natin kung paano matatapos ang lahat. Marahan niyang hinaplos ang buhok ni Mayumi. Huwag mong akuin ang lahat ng bigat. Narito pa rin ako. Masyadong umasa ang Eclipse Group sa kakayahan ni Mayumi ng napakatagal na panahon. Pero pinaalala sa kanya ni Phoenix Yuanren na kahit wala siya noon, malalakas na mutants na sila. Kung may isang tao na hindi nakikita ng numerology mo, sabi ni Phoenix Yuanren, habang matalim ang tingin, hahanapin lang natin sila at tatapusin. Nagliyab ang kanyang mga mata sa pananabi. Matagal nang masyadong madali ang lahat para sa kanya. Pero ngayon, nag-iba na ang laro. Interesting, hindi ba, sabi niya, nakangiti. Bahagyang lumambot ang ekspresyon ni Mayumi at dahan-dahang tumango. Ngunit bigla, nanlaki ang kanyang mga mata nang may ma-realize. Tawagin niyo si Hanachio. Bilisan, biglang utos niya kay Satoru. Ayon sa hula ni Mayumi Teikuchi, malas ang araw na ito para kay Naruse Hanachio. Dahil dito, nagpasya si Phoenix Yuanren na huwag siyang isama sa misyon. Sa halip, nanatili si Hanachio malapit sa base upang mangasiwa sa seguridad. Normal lang, maliban na lang kung makalusot ang kalaban sa panlabas na depensa, na walang sinuman ang makakalapit sa lugar kung saan sila nagtipon. Pumikit si Shimonomono Satoru, handa nang tawagan si Hanachio. Pero biglang may malamig at tamad na boses na umalingaw-ngaw mula sa malapit. Hinahanap niyo ba siya? Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon, at wag mo nang paabutin pa sa Rafe Tulfo in action.